Ang pangit ng nakaraan natin. Ang dami nating problema nung mga nakaraan. Ng kabataan mo, lumaki kang mahirap, inapi kayo ng pamilya mo, hindi ka napag-aral ng maigi. Puro problema ang kinaharap mo nung mga nakaraan. Pero yung ba ang magdidikta kung ano ang iyong future? Gandang araw po, ako po si RP ng Jim Tipo. So, lahat naman tayo dumaan sa problema. Lahat tayo, one way or the other, may nangyaring hindi maganda. Ako, sa totoo lang, napakadami po ng nangyaring hindi maganda sa akin. Sa totoo lang, pang libro, pang telenovela yung nangyari sa akin. Pero, wala na tayong magagawa dun eh. Nangyari na yun eh. Diba? Hindi tayo pwedeng i-define kung ano yung kasalukuyan natin dahil kung ano yung nangyari sa atin nung nakaraan. Lagi natin tandaan na itong mga darating na araw, ito yung magmamatter, ito yung importante, hindi yung nakaraan. Kasi ano yung pwede natin gawin para ma-correct yung nakaraan natin? Kadalasan, marami sa atin pinanganak ng mahirap. As a matter of fact, may mga nagko-comment pa nga sa akin na madali daw magsalita sa akin kasi mayaman ako. Honestly, hindi po ako pinanganak na mayaman. Kung makikita nyo yung struggle ko for the last 15 years, sobrang hirap talaga yung pinagdaanan ko, especially as a single parent. Mahirap talaga. Pero ngayon, nakikita nyo ako dito kasi hindi ko hinayaan na i-define ako nung nakaraan ko. Sabi ko nga, sa dami ng mga pinagdaanan ko, isa lang sa mga mabibigat na pinagdaanan ko, enough na reason para tumigil ako sa pagninegosyo. Pero hindi eh. Ang dami kong mga malas na naranasan. Ang dami kong negativity na naranasan. Pero ito yun eh. Sa experience ko, sa dami ng mga negative na nangyari sa akin, napagtanto ko na pag minsan, may mga negative, madalas pa nga eh, depende kung paano mo isipin yan. Madalas yan, na yung mga negativity na yan, nagdi-disguise lang yan ng isang napakalaki positive. Kumbaga, negative siya nag-start, pero kung pipilitin mong lumaban at magtaguyod sa sarili mo, di mo alam, positive pala yan in the end eh. Di ba? So, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kaya, personal experience ko. So, maraming nakakaalam sa inyo na naloko ako nung gym equipment fabricator ko. Yung gym equipment fabricator ko na yan is si Jojit. Diyan yan dati sa Arpapa, sa Manila. Okay, so way back 2008, may kakarampot, as in kakarampot na pera ako pang negosyo. At ang naisip kong negosyo ay gym. Maliit na gym. Doon sa bahay ko, 30 square meters, garahe, gagawin kong gym. So naka-ready na lahat, naka-down payment na ako kay Jojit. Equipment na lang ang nag-aantay. Pero lo and behold, malas, na-scam ako ni Jojit. Okay, speaking of scam, mag-ingat kayo. Ang dami pa rin dyan ngayon na ipapost ko ngayon to ipapost ko dito kasi baka malimutan ko. Pero numero 1 sa listahan ko yung Joseph at saka Juan de la Cruz, Joan de la Cruz dati ginagamit niya. Yung Joseph na yan, madami na na-scam yan. Sana mag-comment dito yung mga ibang na-scam yan galing sa Bulacan, napunta sa Bataan, napunta ngayon sa La Union. Naku po, hindi na natututo. Siguro mga mga 15 to 20 years na nag-scam yan. So again, mabalik tayo sa kwento ko. So, na-scam ako ni Jojit sa Arpapa. Ngayon, enough na reason na yun. Kung mahina kang tao, pwede mong sabihin na it's a sign. Baka mamaya hindi ito yung para sa akin. Kasi niloko ako eh. Pwedeng umiba na lang ako ng negosyo. Pero hindi nga ako ganoon. Kasi nga ako palibasa, nandito na ako sa wall. Wala na ako nga atrasan. Kapag ikaw kasi, wala ka ng ibang option kundi lumaban. Kunyari, suntukan tayo. Ang laki-laki mong tao, nandun na ako sa pader. Hindi naman ako papayag na magpapabugbog sa'yo. Lalaban pa rin talaga ako. So, nandun ako sa sitwasyon na yun eh. Nandun na ako sa pader. Wala na ako nga atrasan. So, kailangan ko mag-move forward. So, anong ginawa ko? Kahit pangit, kahit chapu-chapu ang tawag namin doon, chupu-chupu. Kahit ganun yung mga gamit ko, ako mismo ang gumawa. Maaring mali yung sukat, pangit yung pintura, pero nagsimula pa rin ako. Dahil doon sa panloloko sa akin ni Jojit, nagsimula ako nung maliit kong gym, 30 square meters kong gym, at palibasa, ako mismo ang gumawa ng gym equipment ko, nagtuloy-tuloy ito. So,
Hindi pa ako kagad nagbebenta ng gym equipment noon. Ang nangyari, nagtayo ako ng gym sa Noveleta. So, doon sa gym sa Noveleta, gamit ko yung ako gumawa ng equipment. Pangit pa rin yung equipment ko. Hindi talaga at par sa mga equipment fabricator ng mga panahon na yun, especially kay Ensayo, kay Pro Gym, tsaka si Lawis. Tatlo yan na popular noon. Walang sinabi talaga equipment ko. Pero nagtuloy ako. Okay, di ba? So ako gumawa ng equipment ko. Tapos ngayon, nung kinulang ako ng pera, kailangan ko ibenta yung gym sa Noveleta. Kasi at that time, nag-aaral pa lang ako noon. So kakailanganin ko ng pangmatrikula. So binenta ko yun. Nung nabenta ko yun, ang uso pa noon is sulit.com. So sa sulit.com na yon, pinost ko yung for sale na equipment, nabenta na siya sa Balayan, Batangas ata nabenta yon. Okay, doon nabenta siya, pero marami pa rin nagtatanong ng equipment na, oh, binibenta mo pa ba yan? Eh, nabenta na nga. Sabi ko, gusto mo ba na igawa na lang kita ng gym equipment? Doon po nagsimula yung fabrication ko. So, doon sa mga nag-inquire sa akin, na equipment na igagawa, na gustong bilhin, yung second hand ko, na nag-opt na lang sila, namili sila, sige, gawa mo na lang ako. Doon nagsimula yung maliit na fabrication ko, doon sa bahay ko mismo, sa kalsada mismo. Ganun kami katindi. Sa kalsada kami nagwe-welding noon. So ngayon, fast forward, 2008 yun, 2025 ngayon, 17 years ang lumipas. Ito ngayon tayo, mula doon sa malas, mula doon sa hindi magandang pangyayari na yon, mula doon sa pangit na naging negative na naging positive pala dahil hindi ako sumuko, eto ngayon tayo. Ngayon, nakikita tayo ng tao na, oy, successful ka na, oy, mayaman ka na, madali lang sa'yo magsalita kasi mayaman ka. Pero honestly, sa totoo lang, hindi po ako ganito nagsimula. Hindi po ako ganito nagsimula. So kapatid, ito yung sasabi ko, hindi porket may nangyayari hindi maganda sa'yo ngayon, ay panghabang buhay ng pangit yan. Or kung may nangyari sa'yo na hindi maganda noon, panghabang buhay ka nang titigil at isisisi yung nangyari sa'yo sa buhay mo noon, sisisi mo bakit hindi ka umaasenso ngayon. Lagi may panahon pa kapatid. At kung nagdadalawang isip ka kung anong gagawin mo, ako suggest ko, magnegosyo ka. Kung magnegosyo ka nung safe. Nung hindi ka masyadong risky, di ba? So, pwede mo pagsabihin yung trabaho tsaka negosyo or magnegosyo ka. Ako, palibasa, doon ako sa gym business, nagsimula at umasenso. Yun yung isasuggest ko sa inyo. Sa gym business, minsan ka lang, yun na natutunan ko, minsan ka lang mamumuhunan, panghabang buhay, pangmatagalan, may apo ka na, may anak ka na, may apo ka na andyan pa yung gym. Ako, sa totoo lang, nung nagsimula ako, ang anak ko noon, 6 years old. Ngayon, may apo na ako na magti 3 years old. Naandyan pa rin yung gym business ko. Ganun katindi. So, again, kapatid, kung may nangyari sa'yo na hindi maganda nung nakaraan, or may nangyari sa'yo ngayon na kasalukuyan na hindi maganda, hindi ito senyales na negative talaga ito. Pwede mo pa ma-correct to at malay mo, nagpapanggap lang tong negativity na to into something positive. Ako po si RP ng Gym Tipo. Ganda araw.